So ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Medyo kinakabahan pa ako eh. So, I'm back. Ito ulit kami. So, if mamimiss nyo muna si Pastor Jim, kami muna po ulit yung makikita nyo. Sila Pastor Obet, ako, sila Ella, yan. Magpipreach na rin sila Ella at si Ate Cheris, wala pa ngayon. Pero baka next, makikita nyo sila, magpipreach naman sila. Ayun pala, nagtatago. So, ayun. Dadako na tayo ngayon. Last Sunday, nagbigay ng intro sa atin si Pastor Jim patungkol sa Romans. Sino nakakaalala ng mga shiner ni Pastor Jim? Last Sunday, naalala nyo pa ba? Kung ano ba yung reason bakit nabuo yung Romans na book? Okay? So, i-recall ko lang. Di ko na papahabain pa yung katulad ng baka magkaroon tayo ng isa pang 3 hours pag in-explain ko yung introduction. So, very short lang. So, from Acts, naalala nyo si Paul. Ang Romans ay ginawa ni Paul. Right? Then, ginawa niya tong Book of Romans para sa mga taga-Rome. Dahil piniprepare niya yung mga tao doon, yung mga mananampalataya doon, piniprepare niya na plano talaga kasi niya noon pa, plano na talaga niya pumunta sa Rome. Pero may mga hindi lang inaasahang mangyayari, lagi siyang napipigilan sa pagpunta sa Rome. Pero this time, ang ginawa muna niya, nagbigay muna siya ng letter, ng sulat, para sa Rome, para i-prepare yung mga tao doon pagpunta niya. Ayan. So, dun tayo mag-start. So, ang title natin ngayon is Buhay ng Mananampalataya. So, pag tinanong ko po ba kayo, masasagot nyo ngayon, kung kamusta ang buhay nyo bilang isang mananampalataya, kamusta po kaya? Pag may tinanong ako sa dito, or kung may gusto mag-volunteer, kung kamusta sila, masasagot nyo po kaya? O parang napapa-question kayo, kamusta nga ba talaga ako bilang isang mananampalataya? Right? So, minsan ba, sige bibigyan ko na lang kayo ng example na problem, no? Minsan ba parang experience nyo na parang, ano ba purpose talaga ng buhay ko as a Christian? Pero kasi, alam nyo, sobrang halaga talaga ng usbong no? Usbong usad unlad. Kasi, nadududun na na-explain na sa atin yung mga ganito kung anong purpose natin. Or minsan ba, pakiramdam mo, hindi tayo deserve na iligtas ng Lord kasi makasalanan tayo. Right? Parang naisip nyo ba yon bilang isang mananampalataya? Or minsan, parang hindi tayo nag-grow sa faith natin. Kasi, or parang feeling natin, kaya hindi tayo nag-grow. Kasi nag-iisa lang tayo. Nagsosolo lang tayo. May mga ganun ba kayong experience? Or marami naman dito, sa tingin ko, pinaka-struggle talaga to ng mga Kristiyano. Karamihan sa atin, hirap na hirap i-share yung gospel. Right? Hirap na hirap paano natin ipapasok pag sa kaibigan natin, parang hirap tayo kung paano natin isisingit yung gospel. Right? Karamihan ba sa buhay natin bilang mananampalataya, hirap pa rin ba tayo i-share yung gospel? Yung mabuting balita, yung magandang balita. Or minsan, iniisip natin na dapat gumawa tayo ng maraming dapat gumagawa tayo ng kabutihan para maligtas tayo, para iligtas tayo ng Diyos. Yun ba yung iniisip natin na kailangan mabuti laging yung ginagawa. Kailangan pagising sa umaga, tama na agad, wala akong mali, straight, dapat. Puro mabubuti yung ginagawa ko. Kailangan ba ganun? Sinasabi sa buhay ng mananampalataya. So yun yung mga sasagutin natin ngayon sa oras na to. Sa verse 1 to 17, papag-uusapan natin yung mga bagay na yan. So, pero alam nyo ba, because of Romans, may 2 tao na binago yung buhay nila. Ito, 2 tao lang to. I don't know kung meron pa nabago yung buhay nila ngayon or sa past, may mga nabago yung buhay dahil sa Romans. Pero may babanggitin akong 2 pangalan. I don't know if familiar kayo, pero lagi naman natin siyang ginagamit. Yung mga tao ito, si Martin Luther or si John Wesley. Ito yung mga tao na dahil sa Romans, dahil parang na-frustrate sila, nung mga panahon na na-frustrate sila, nung binasa nila tong Romans, nabago yung buhay nila. Mas on fire sila na share yung gospel. Si Martin Luther, dahil sa Romans
Romans chapter 1 verse 17, nung binasa niyo yon, mas nag-on fire siya na ibahagi yung gospel. And dahil doon, nagkaroon ng Protestant Reformation at nagpabago yon sa buhay ng mga Christianity. And after that, si John Wesley, nabasa rin niya yung Romans nung frustrate siya, kailangan ba mabuti yung gagawin ko araw-araw para maligtas ako bilang isang mananampalataya. Pero because of Romans din, nung nabasa niya yung Romans, nabago yung buhay niya. Kung itong dalawang taong to, nabago yung buhay nila, paano pa kaya tayo ngayon na mag-start tayo ngayon from verse 1 to 17 at ipapangako natin sa sarili natin na straight, buong part 1, part 2, part 3, buong 3 months, aaralin natin. Kung mag-advance reading pa kayo, mas mabuti. Paano pa kaya pag nag-advance reading pa kayo? Paano pa kaya pag nakompleto nyo yung series natin? Ano kaya yung mababago sa buhay natin? Ano kaya yung gagawin ng Lord sa buhay natin ngayon? Ready na po ba kayo? Yan. So, ang tanong lang is, totoo bang nabubuhay ka sa pananampalataya? Or, ginagawa lang natin ito para magmukha tayong okay sa paningin ng iba? So, before tayo mag-start sa points natin, inaanyahan ko po kayo na yumuko at manalangin. Tayo po yumuko at manalangin. Aming Diyos Ama, kami po ay lumalamit sa oras na ito, humihingi ng pasasalamat, Panginoon, humihingi ng tawad, Panginoon, sa mga nagagawa namin, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, ang aming panalangin ay patuloy namin maunawaan ang buhay ng mananampalataya. At i-apply namin ito, Panginoon, sa puso't isip namin, Panginoon. At kung gaano kahalaga itong mensahe mo ngayon sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa namin itinataas ang oras na ito. Maging sentro ka po, Panginoon, ng sambahang ito. At sa pagbabahagi namin ng salita, ikaw lamang, Panginoon, ang makita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, points number 1. Ayan, title natin, Buhay ng Mananampalataya. So, ang number 1 natin is isinasa puso. So, dapat, no, makikita natin dito. Actually, story lang pala, no? Gusto ko lang ikwento. Alam niyo po ba, every Tuesday kasi, inaaral namin ngayon. Nag-start kami ulit na mag-preaching class. Inaaral namin ang Book of Romans. And inaral namin yung verse 1 pa lang po Verse 1 ng Romans chapter 1. Inabot po kami ng 3 hours. Ready na po ba kayo? Abutin tayo ng verse 1, 3 hours. Sobrang ganda kasi ng Romans. Per verse talaga. May makukuha talaga tayo eh. And katulad nga na sinabi ni Pastor Jim, may ibang church nga, sinisiris nila to for ilang years? Parang 18 years, right? So tayo, 3 months lang, ganun tayo kalupit. So ngayon, i-share ko lang to ng mabilis yung verse 1, pero sobrang ganda niya. So sabi sa verse 1 kasi, galing ang sulat na ito kay Paul, servant ni Christ Jesus, apostle na pinili at tinawag ng Diyos para i-preach ang magandang balita. So unahin natin yung galing ang sulat na ito kay Paul. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, ang sulat na ito ay gawa ni Paul. Right? Pero sinabi dyan, galing ang sulat na ito kay Paul. So, sino ba talaga nagsulat? Sa tingin niyo po. So, lang yung sarili natin para hindi tayo ma-confuse kung sino ba nagsulat. May taga-sulat si Paul. Sa panahon kasi nila, may tinatawag na, di ko nababanggitin yung word, pero scribe yung word na yun. Kasi sobrang nakakabulol yun eh. Pero, ayun, so parang may taga-sulat sa panahon nila. Sa panahon nila may taga-sulat. Ayun. So, parang common kasi sa kanila, kapag parang author ka, ayun, nagsusulat ka ng letter, may taga-sulat talaga sa lugar nila. So, yun. And sabi rin ng mga ibang theologians, because of yung sa mata niya, naalala nyo, before, nabulag si Paul and then bumalik yung paningin niya. Pero dahil daw doon, kaya siya nagpapasulat. So, huwag kayong ma-confuse. At binanggit naman, sa chapter 16, nagpapakilala dyan kung sino yung taga-sulat ni Paul, si Tertius. Right? Tama, Tertius. Yan. So, ayun, huwag kayong maka-confuse dyan. And then, servant ni Christ Jesus. Ayan. So, pinakilala ni Paul ang sarili niya as servant
ni Christ Jesus. Ano ba sa tingin niyo yung pag sinabing servant, ano ba to para sa inyo? Actually, nabanggit to sa Usad, Lesson 10. And sa Usad Lesson 10, may binanggit doon 4 na klase ng servant. I-remind ko lang kayo, yung una doon is slave, hireling, servant, and bond servant. Pero nagpapakilala dito si Paul as a bond servant. So parang, kasi ibig sabihin ng bond servant, linked for life. Right? So parang, tapos na yung term, sa iba kasi sa panahon nila, kahit natapos na yung term mo, pero dahil napamahal ka na doon sa pinagsiservisyon mo, magsiserve ka for life. And ganun yung ginagawa ni Paul. As a servant ni Christ, pinapakita niya na isa siyang bond servant. Ayun yun. Tayo po kaya, as a Christian, isang buhay na mananampalataya, ayan, babalik na po sa inyo. Kayo po, questionin niyo yung sarili niyo. Ano po kayo sa 4 na yun? Bond servant po ba kayo ngayon? Or slave? Or hirelings lang dahil tinitingnan nyo lang as a king? Well, our God is king. And makikita rin natin dyan sa verse na yan is apostol na pinili. So si Paul, sa panahon kasi natin, wala nang apostol Baka pag narinig nyo, doon ako mag-church kasi may apostol doon. Sa panahon po natin ngayon, wala na pong apostol. Wala na rin, before kasi sa Old Testament may prophet, then sa New Testament may apostle. Sila yung 12, yung binabanggit natin na 12 apostle, then dumating si Paul, siya yung last apostle. So wala na po ngayong apostle. Pero marami kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, ginagamit nila ito. And kasi nagkakaroon ng problem once na ginamit yun sa panahon ngayon. Parang instead na, alam mo yun, for name na lang para titingnan ka ng tao na mataas ka talaga. Pero kasi ang ibig sabihin ng apostle is, no panahon nila is yung mga nagpe-predict, na-meet talaga yung Lord, na-meet si Jesus, sila yon. Sila yung inalaw ng Lord na ibahagi sa buong mundo yung salita ng Panginoon. Dahil sa panahon nila, di pa talaga buong Bible. Di pa buong Bible nun sa panahon nila. And sila yung naatasan na ibahagi sa buong mundo yung salita ng Panginoon. And may tinatawag din para tips lang para malaman nyo. Sa panahon kasi nila, mayroong tinatawag na foretelling. Sa panahon nila yon. Mayroong dalawa, foretelling and forthtelling. Okay? Sa panahon natin, tayo yung forthtelling. Ewan ko nabanggit ko na to before Nabanggit na namin sa Acts. May dalawa. Foretelling sila yon, yung mga panahon, yung mga apostle, yung prophet, yung nagpipredict ng mga mangyayari sila yon. Tayo, forthtelling. Sinasabi na lang natin kung ano yung mensahe, yung message. We use the Bible to share the gospel and the message, yung mabuting balita. Ayun na yung ginagawa natin sa panahon ngayon. And sa panahon ngayon, may mga gumagamit pa rin ng ganitong pagkakailanlan bilang apostol, pero kumpleto na kasi ang Biblia at malinaw na ang mensahe ng Diyos. Ang pangunahing tukulin natin ay forthtelling na lang. Ipahayag, ituro, at ipamuhay. Lagi po natin tandaan yung ipahayag, ituro. Ipahayag at ituro at ipamuhay ang kanyang salita ayon sa katotohanan na ipinahayag niya sa kasulutan. And next naman dyan is pinili at tinawag ng Diyos. No, makikita natin niya, si Paul ay hindi lang basta-basta nag-volunteer. Wala namang pumili. May pumili ba sa Diyos dito? Lahat tayo pinili ng Diyos. Nisa naman wala talagang pumili sa Diyos Tayo, makasalanan talaga tayo. Lagi nating pinipili yung masarap. Pero yung Lord, lagi niya tayong pinipili. Ngayon, gusto ko po sabihin sa inyo na pinili din po kayo. Katulad ni Paul, pinili po kayo ng Diyos. Pinili at tinawag siya ng Diyos para iparangal ang magandang balita. Ganon din tayo bilang follower ni Jesus. And hindi aksidente ang faith natin. Pinili tayo ng Diyos para mamuhay at magbahagi ng gospel. Christianity is just not about personal salvation. Tinawag tayo
tayong ipasa ang gospel sa iba. Malinaw po ba sa inyo yung gospel? Ano ba yung gospel para sa inyo? Gandang balita. Pero ano yung tinutukoy ng gospel? Malinaw po ba sa inyo? Actually, pinag-aralan na ulit natin ito sa last book natin ng Transform Lit. Unlad, sa Unlad. Pinag-aralan natin to. Pero to make you clear lang, no? Dahil nga tayo ay lahat makasalanan, ang tinutukoy doon sa gospel is ang Diyos ang nagkatawang tao. Nagets niyo na po? Para pagbayaran ng ating mga kasalanan. At muling nabuhay, at lahat ng magtitiwala sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung lagi natin binabahagi. Yun yung gospel na binabahagi natin every time. And sinabi dyan sa verse 2, yan, sa verse 2, na yung pinakako ng Diyos ang magandang balita nung unang panahon pa. Kahit sa Old Testament, pinapangako na niya yan, yung mabuting balita, yung magandang balita. At hindi na to bago sa atin. Sinasabi nga, the gospel is not new. It was promised long ago. It's part of God's eternal plan, not a random idea. Noon pa, planado na ng Panginoon ang lahat. Ngayon din, yung buhay natin as mananampalataya, planado na to ng Panginoon. Si Jesus ang sentro ng gospel. If maalala nyo, meron kasing illustration noon before. If merong mga nag-study ng Bible, if babalikan nila yung Old Testament and yung New Testament, lahat yon patungkol lang din sa Panginoon, laging naging center kay Jesus. Yung mga tinutukoy sa Old Testament, sa New Testament, lahat yun naka-center lang kay Jesus. Implanado yun ng Panginoon lahat. Sobrang ganda, no? Kung babasahin lang natin yung buong Bible, siguro, makikita din natin yun, na lahat yun patungkol sa Panginoon. Panginoong Jesus. Ayan, so, sa verse 3 to 4 naman, no, sinabi dyan, ang magandang balita ay tungkol sa anak niyang ang Panginoon nating si Jesus Christ. So, binanggit ko na yan. Yung next po, sa pagiging banal niya, pinakita na siya ang makapangyarihang anak ng Diyos nung binuhay siya mula sa kamatayan. So dito, pinapakita niya. Before kasi parang silent lang siya, parang Jesus lived humbly in weakness as a servant. Yung nabubuhay siya dito, parang nagsiserve lang din siya, pinapahayag niya yung salita ng Panginoon, pero nakita natin doon kung paano siya hinagupit before, right? Pinako pa sa krus. Hindi siya hindi basta-basta siya nagpapakilala pa doon. Pero after resurrection, ito na yung parang sign ng pag-reveal niya as a glorious, as a powerful, and victorious Son of God. Nung muling pagkabuhay niya, yun yung pinaka-sign ng pagkabuhay niya. And actually, sinabi dyan, baka malito po kayo, anak ng Diyos, nung binuhay siyang mula sa kamatayan, hindi ibig sabihin nung binuhay lang siya, saka lang siya tinawag na Diyos. This doesn't mean Jesus became the Son of God only at the resurrection. Hindi po yun yung ibig sabihin yan. He has always been a Son of God eternally, but the resurrection is the publicly revealed. Yung resurrection lang niya, yun yung pinapakita doon na publicly, eto na ako yung anak ng Diyos. Okay? And sabi dyan sa verse 5, dahil sa Kanya binigyan kami ng Diyos ng privilege magiging apostle ni Christ para i-lead ang mga tao sa lahat ng bansa na maniwala at sumunod. And sa verse 6, kasama kayong mga taga-Rome, tinawag din kayo para maging disciple ni Jesus Christ. So tayo, hindi man tayo, disciples man tayo, or pinili tayo ng Diyos, hindi man apostle, pero it's a privilege, no? Tanggapin nyo yan, na ibahagi natin, pinili tayo ng Diyos, na ibahagi yung gospel niya. It's a privilege actually, isipin nyo po yan. It's a privilege. Pinapaalala ni Paul na ang calling natin bilang Christian na hindi biro. Hindi lang tayo tinawag para maging good person. Tama po ba?
Hindi lang tayo dito kung inisip nyo kung anong purpose nyo, hindi lang po ang purpose natin para maging mabait dito, para magpo-opo, para maging magalang. Tinawag po tayo for a calling na ibahagi yung gospel, no? Kaya if you're parang nahihiya ka pa, i-share yung gospel. Subukan mo lang po. Subukan lang natin. Lagi lang natin i-try. Para based lang kasi sa experience ko actually kasi sa industry namin, no, parang kasi sa industry ko sa pinagtatrabuhan ko, parang more on talk talaga kami, mag-share talaga kami ng in-offer namin. Pero kasi may mga tao na parang mahihiyain. And same lang din bilang Christian. Parang kung nahihiya ka ngayon i-share yung gospel, hindi mo kasi masasabi kung hindi mo susubukan talaga i-share. Kaya subukan nyo lang po na i-share yung gospel. Try nyo lang po. At mawawala din po yung hiya nyo. Ayun lang po yun. Like Paul, we are called to be bond servant. No? Hindi lang po si Paul ang bond servant. Dapat po ituring din po natin yung sarili natin as a bond servant. Okay po ba sa inyo yan? Or baka gusto nyo lang po maging slave lang po, utusan. Pwede naman po, utusan po namin kayo magtimpla ng kape, magugas na lang po dito. Pero po, tayo po talaga, inutusan po talaga tayo ng Panginoon. Or we are called to be a bond servant. Mag-serve sa Kanya, mag-share ng gospel. Yun po talaga ang calling natin. So, paano natin mai-embrace ang calling? Or paano mo mai-embrace ang calling mo as a part of God's mission? So, tanong yan sa sarili mo. Paano mo ngayon i-embrace? Ngayon, dahil nga ang number 1 natin, di ba? Sinasa puso. Paano mo naman ngayon isa sa puso yung pagiging parte mo sa mission ng Panginoon? So, sabi dyan sa verse 7, para sa inyong mga taga-Rome, ang sulat kong ito, kayong mga mahal ng Diyos at tinawag para maging banal na bayan. Though ang sulat na ito ay ginawa para sa Rome, no? Yung ginawa to ni Paul para sa Rome to. Pero naitala ito sa Bible at para sa atin to ngayon na tinawag ng Diyos. Hindi man natin siya pinili sa umpisa, pero noon pa man, minahal na niya tayo at tinawag para maging banal na bayan niya. Minahal tayo ng Diyos hindi dahil deserve natin, kundi dahil siya ay mapagmahal. No? Try nyo nga po imagine nyo, no? Na kahit hindi mo siya pinili, pero patuloy ka pa rin minamahal. May ganun bang tao sa tingin nyo? Ang Panginoon lang yung makakagawa ng ganung bagay. Kahit hindi mo siya pinili, kahit ayaw mo na sa Kanya. Kasi yung tao, mabilis magsawa eh. Mabilis magpalit. Yung tao, makasalanan talaga tayo mga tao. Pero ang Panginoon, kahit anong gawin mo kahit ipagtabuyan mo pa siya, pipiliin at pipiliin ka niya, mamahalin at mamahalin ka niya. Sana ma-realize po natin yung ganung bagay. Ayan. So, sabi doon, no, kasi parang nabanggit sa verse 7 na banal na bayan niya. Sabi doon, banal doesn't mean perfect, but is set apart or nakahiwalay para sa Diyos. Hindi tayo sumasabay sa sistema ng mundong to. So, ginagawa tayong banal ng Diyos, hindi dahil parang holy tayo or na something na gano'n. Pero, hinihiwalay tayo ng Diyos sa mundong ito. Ganyan yung ginagawa sa atin ng Panginoon. Pinili nating sumunod sa kalooban ng Diyos kahit mahirap. Biyaya at kapayapaan ang regalo niya sa mga naniniwala sa Kanya. So, ready pa po kayo sa number 2? Yun yung una natin, number 1 na points. Isinasa puso. Yung pangalawa po, isinasa buhay. Sabi sa Romans chapter 1 verse 8, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos sa tulong ni Jesus Christ dahil sa inyong lahat, balitang-balita kasi sa buong mundo ang faith nyo sa Kanya. Lagi kayong kasama sa prayers ko. Verse 9 yun. Lagi kayong kasama sa prayers ko. Alam ng Diyos yan. Nagsaserve ako sa Diyos ng buong puso tuwing pinipreach ko
ang magandang balita tungkol sa anak niya. So doon muna tayo sa 8 and 9. So na-curious ba kayo paano lumawak? Parang 'di ba kasi sinabi diyan, balitang balita kasi sa buong mundo yung faith nyo. So paano kaya nasabi ni Paul na balitang balita sa buong mundo yung faith ng mga taga-Rome? Actually parang siguro medyo exaggerate lang yung word ni Paul. Pero kasi yung parang mundo kasi sa kanila before, yung ganong mapa lang yung Rome. Kasi if maalala nyo, sa Acts, pinakita natin doon yung mga mapa, kung ano yung nasasakupan ng Roman Empire, di ba? Kasi ang Rome talaga ang pinakamalakas na sumakop before. Kapag mayroon nga silang tinatawag na Pax Romana, kung gusto mo ng kapayapaan, magpasakop kayo sa akin. Ganun yung ginagawa nila lagi, yun yung ino-offer nila. And sa sobrang dami na nilang nasakop, parang yun na yung mundo na tinutukoy ni Paul dito. So parang ganun na sabihin na, kaya ganun niya lang sabihin na yung word na rinig na rinig or balitang balita sa buong mundo, yung faith nyo. And nakakatuwa kasi isinasabuhay. Makikita natin isinasabuhay talaga ng mga taga-Rome. So mapapansin natin, may mga Christian na doon, may mga mananampalataya na doon, at makikita natin isinasabuhay talaga nila kasi kumakalat. Kumakalat sa buong Roman Empire, sa mga nasasakupan ng Rome. Kumakalat yung pananampalataya nila. Tayo po kaya, sa inyo na po kaya ipakalat yung pananampalataya nyo o yung buhay mananampalataya nyo, sa inyo na kaya na ipapakita yan? Or sinusolo nyo pa rin po? So, mapapansin natin na may church na sa Rome na lagi nilang inaantay yung sulat ni Paul para sa kanila. Kaya grabe din yung pasasalamat niya. Maraming maaaring nakikita ni Paul na isinasabuhay talaga ng mga mananampalataya sa taga-Rome ang magandang balita. Kasi balitang balita, ito sa buong mundo. And huwag sarilinin, i-share ang pananampalataya at isabuhay. Ang totoong faith, hindi lang private, nakikita dapat sa buhay natin. Tama po ba? Or naka-private pa rin po yung Facebook nyo, then hindi nyo pa rin po na-share or napopost yung mga faith nyo, hindi nyo pa rin napapakita. Mas nakakatuwa pa nga yung, mga friends ko na nakikita ko. Hindi naman sa ginajudge sila, pero alam ko kasi parang yung buhay nila. Pero nakalagay pa God's Princess, follower of Jesus. Pero makikita mo yung mga posts nila. Diba? Mas nakakaano pa nga sila, pero tayo, sobrang private ng Facebook natin, walang makita. Right? Sa panahon ngayon, alam niyo po, sobrang daming way para isabuhay, para i-apply natin yung pananampalataya natin. Pero ngayon, ano po bang ginagawa natin? Sila nga, sobrang privilege sila na itala sila as apostol. Kasi sobrang mababahagi talaga nila yung magandang balita. Pero tayo, sobrang privilege lalo tayo kasi may Facebook na, may social media na, sobrang lawak na pwede nating masakupan. Pero ano po nangyayari ngayon? Na-apply po ba natin yung buhay mananampalataya? And ang pananampalataya ay hindi lang dapat nasa salita, kundi nakikita sa buhay natin. Paul praised Romans believers kasi balitang balita sa buong mundo ang faith nila. Hindi lang dahil sinabi nila, kundi dahil sinasabuhay nila to. Once na sinabi kasi natin isinasabuhay, hindi naman po ito yung isa na sa buhay lang natin, sarili lang natin, ginagawa natin yung way. Kasi kung sinasabuhay mo talaga siya, makikita na binabahagi mo siya, right? Tama po ba? Ganun talaga siya. Paul prays for them. So sinabi doon sa verse 9, palagi ko kayong pinagpipray. And gusto niya personally makasama sila para magpalakasan pa ang faith ng bawat isa. Yun yung response niya. Lagi silang kasama sa prayers. Tayo po kaya, kamusta yung prayers natin? Pinagpipray po ba natin yung bawat isa? And
Again, iniimbitahan ko po kayo na mag-join sa prayer meeting kung gusto nyo po. Kung gusto nyo ma-practice yung pagpe-pray nyo, kung hirap pa rin po kayo mag-pray. May ganun pa po ba dito? Hirap po mag-pray. Kung gusto nyo po ma-practice yung prayer nyo, pwede po kayo umattend sa prayer meeting. Malaking tulong po yun. And matulungan nyo po kami na ipanalangin po natin yung bawat isa. Yung mga member natin, yung mga pastor natin, yung church natin, may panalangin po natin, yung bansa natin, may papanalangin natin. So si Paul, ganun siya. Kahit hindi pa niya nakikita tong mga tao sa room, ganun na yung yung lakas ng loob niya na ipag-pray pa rin yung mga tao na nandoon. Pinagpipray niya yung mga tao doon kahit di naman niya kilala. Tayo po kaya, pili pa rin ba pinagpipray natin? Ayoko niyan, galit ako dyan eh. Ba't ko ipagpipray yan? Gaano tayo ka-intentional mag-pray for other believers? Ang ganda ng tanong. Gaano tayo ka-intentional? Importance of prayers to each other. No? Mahalaga talaga na pinagpipray natin ng bawat isa kasi hindi natin kaya mag-isa. Yun po yung totoo. Hindi natin kaya mag-isa. Kaya kailangan natin magpalakasan like sinabi nga dito ni Paul, no? Kailangan niya talaga yung mga tao dun sa room. Gusto niya maipagpalakasan sa mga nananampalataya dun sa room. And lagi niya pinagpipray yun. And si Paul, all out siya sa gospel. Makikita natin yan sa verse 13 to 15. Sabi diyan, mga kapatid, gusto kong malaman nyo na maraming beses kong pinaplanong bisitahin kayo, pero laging hindi natutuloy. Gusto kong may ma-convince, gusto kong may ma-convince din akong maging disciple ni Christ dyan sa Rome, gaya ng nagawa ko sa ibang mga Gentiles. May obligasyon kasi ako sa lahat ng tao, sa mga civilized at sa mga hindi, sa mga marunong at sa mga walang alam. Kaya nga gustong-gusto ko ring i-preach ang magandang balita dyan sa inyo sa Rome. So ganun ka all out si Paul, yung eagerness niya na ma-share yung gospel sa ibang lugar, kahit naman na hindi niya close yung mga tao doon, wala siyang pinipili na pagsesharean, mapa-Gentiles man yan, mapa-Jews, or taga-Roman yan, kahit anong lahi yan, ganun ka gigil si Paul i-share yung gospel. And pinapakita dito sa atin ng Panginoon ngayon, alam niyo po ba, sana maging ganito rin po tayo. Parang mag-first step na po talaga tayo na maibahagi natin yung salita ng Panginoon, yung gospel, yung magandang balita na may kaligtasan, hindi lang sa pagsunod sa mga mabubuting gawa, kundi sa pananampalataya natin sa Panginoon. Sinabi pa nga ni Paul doon na may obligasyon kasi ako. May obligasyon ako sa lahat ng tao. So parang, siguro dahil sinabi to ni Paul sa sarili niya, sinasabi niya yun kasi if maaalala natin yung past niya, grabe siya. Parang bumabawi siya sa mga pananampalataya, sa mga sumusunod sa Panginoon. Kasi before, di ba, inuusig niya, pinapatay niya yung mga nananampalataya sa Panginoong Hesus. Pero ngayon, grabe na yung eagerness niya na ibahagi na yung gospel. Parang binibigay niya na may obligasyon ako na bumawi. Ganon. Tayo po kaya, paano natin inuobliga yung sarili natin ngayon na ibahagi yung salita ng Panginoon? Na paano natin bibigyan ng paano natin bibigyan ng part yung sarili natin sa mission ng Panginoon? Hindi optional ang pag-share ng gospel. Mission natin ito. Sino ang mga tao sa buhay mo ngayon? Sino ang mga tao sa buhay mo na dapat makarinig kay Jesus? Sa tingin niyo po, if naisip niyo yan, dahil ngayon, syempre, though may social media na nga, for sure, karamihan naman na talaga is nakarinig na ng salita ng Panginoon. Pero sino sa tingin mo yung taong gusto mong tutukan ngayon? Na ibahagi yung mas magandang balita talaga. Yung good news, yung legit na good news. Kasi sa panahon ngayon and noon pa man,
alam niyo po kung ano yung nangyayari before. Sa totoo lang po, ano yung nangyayari before sa Old Testament, as sa New Testament, nangyayari lang din po siya ngayon. Iba lang yung way, pero nangyayari din siya ngayon. Sa panahon noon, maraming false teacher, maraming false prophet, maraming false na nagtuturo. Ngayon din, sa panahon natin, lalo na may social media, marami kang makikita na hindi naman totoo. Pero ngayon, ikaw mismo na nakakarinig talaga ng mga ganitong balita, ng gospel, kung tinututukan mo yung pagbabasa ng Biblia, sana mababawasan natin yung mga ganun tao and mababahagi natin yung totoo talaga. Kung ano ba talaga si Jesus para sa atin. Ano ba talaga yung ginawa niya para sa atin. So, usually kaya siguro hirap din tayo na, alam niyo po, hirap tayong i-share yung gospel because takot tayo sa rejection. Tama po ba? Takot tayong ma-reject. Sino po dito hindi takot ma-reject? Sino po dito yung sanay na masaktan? Parang hugot yun. Pero ayun po, no? Usually kasi talaga ganun po tayo. Aminin man natin o hindi. Once na nare-reject tayo, parang ayaw na natin. Sumusuko agad tayo. May mga ganun po ba sa inyo? Pero kasi, normal na yon. Harapin mo talaga yung hirap. May rejection at may rejection talaga. Kahit saan naman eh. Sa business nga, merong rejection eh. Pero nagpapatuloy sila kasi part of business yun. And dito, sa atin, bilang mananampalataya, no, meron ding rejection. Mararanasan natin yan. Hindi po ganun kadali na i-share ko sa iyo yung gospel, share ko sa iyo yung gospel. Tapos okay din sila agad. Wala pong ganun. May may encounter po talaga tayo na i-reject tayo. Dapat handa tayo sa mga ganung bagay. Tandaan, hindi tayo nag-represent ng sarili natin, kundi si Jesus. Lagi nyo rin po tandaan na tama naman po yung ginagawa nyo. Kung tama yung ginagawa nyo, alam nyo nasa tama kayo. Huwag po kayo matakot for rejection. And kung binabasa nyo rin po talaga yung Bible, nag-aaral din po tayo mabuti patungkol sa mabuting balita, wala po talaga tayong ikakahiya o ikakatakot na ma-reject. Kasi masasagot natin yung mga tanong nila once na inaaral natin yung balita. So, siguro kaya tayo natatakot, alam na. Alam na kung bakit. So, number 3, ayan, patapos na tayo. Number 3, ibinabahagi. Verse 18 to 17. Sabi dyan, mali pala ako, no? Mali po yan, ha? 16 po dapat yan, ha? Sorry, typo lang po yan. 16 to 17 po tayo. So, sabi dyan sa 16, buo ang tiwala ko sa magandang balita. Ito ang kapangyarihan ng Diyos para iligtas ang lahat ng naniniwala kay Christ. Una, ang Jews, tapos ang Gentiles. So sa verse 16, no, sa tingin nyo, bakit yung ibang Christian, hindi buo yung, ano kayang reason? Bakit iba ang mananampalataya, hindi buo yung hindi buo yung tiwala nila sa magandang balita? Sa tingin nyo po, ano yung mga reason, bakit kaya? Kasi kasama na dito panigurado yung nahihiya, natatakot talaga sa rejection kaya hindi sila buo. Kasi hindi sila sure kung tama yung share nila. Meron namang iba, kulang ang pagkaunawa sa gospel. Kaya hirap po talaga. Or hindi sila buo hindi sila buo sa pagtitiwala sa magandang balita. Or hindi pa nakakaranas ng kapangyarihan ng gospel. Or meron din namang, hindi pa buo ang puso, ang commitment kay Christ. Grabe no, may mga ganun pa kaya ngayon. Or marami, panigurado, hindi pa buo yung commitment nila kay Christ. So kung isa po kayo dito, ngayon po, tanungin nyo po yung sarili nyo, baka isa po sa inyo, hindi pa buo yung commitment nyo kay Christ. Tanungin nyo na po yung sarili nyo.
Sa panahon ngayon, kung tunay nating paniniwalaan ang gospel, ipinapahayag din natin ito sa iba. Sa pamilya, sa kaibigan, sa social media, at kahit sa simpleng kwentuhan. Ganun po. Kung buo po ang tiwala natin sa gospel. Sige nga po, magsabi po ng amen. Yung buo ang tiwala sa gospel. So, dahil lahat kayo, nag-amen, for sure dapat lahat kayo magbabahagi ng salita ng Panginoon. And parang, alam niyo po, yung parang navivision ko after this, lahat na kayo magpipreach dito or magpipreach na kayo, may mga iba na kayong church. Huwag naman, mighty one siguro. Pero alam niyo yun, yung parang na-imagine natin na mas mapapalawak pa natin yung salita ng Panginoon kasi lahat tayo magbabahagi ng salita niya. Right? Ang sarap sa feeling po nun. Yun po yung parang pangarapin nating lahat. So, sabi rin dyan sa verse 16, ang kapangyarihan ng Diyos para iligtas ang lahat ng naniniwala kay Christ. So, hindi sa desisyon natin, wala sa ibang bagay pa, kundi sa paniniwala mo lang kay Christ. Yun at yun lang yun. Wala sa gawa natin kaligtasan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng faith natin sa Kanya. Simula sa Jews, tapos sa Gentiles. Bakit niya sa tingin niyo, bakit niya nasabi ito? Kasi, based on the study kasi, kaya nag-start siya sa Jews, kasi si Jesus nag-start siya sa Jews. Kaya from Jews sa Gentiles, at sa marami pang iba, binahagi niya ang salita. Wala siyang pinili. Nagsimula man ito sa Jews, pero ang plano ng Panginoon ay para sa ating lahat. E nakita natin dyan sa last verse, sabi dyan, ang tinuturing ng Diyos na matuwid dahil sa faith ay mabubuhay. Kung tinatanong nyo po yung sarili nyo ngayon, na ano ba yung way, kailangan ko ba gumawa ng mabuti muna para maligtas? Pero ang sinasabi po dyan, ang tinuturing ng Diyos na matuwid dahil sa faith ay mabubuhay. Dahil sa faith, magtiwala ka lang sa Panginoon. Magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Yun lang po yun. Wala nang ibang option. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Ikaw po ay maliligtas. Tayo po ay maliligtas. Faith is the only requirement for salvation. Ibig sabihin, ipinapakita sa pamamagitan ng gospel kung paano iniligtas ng Diyos ang tao. Naalala po, binanggit ko kung ano yung gospel, right? Hindi sa pamamagitan ng sariling gawa, kundi sa pananampalataya. Very explanatory na po, no? Nag-gets naman po. Dahil sa faith, kaya ka mabubuhay at maliligtas. Itinuturo ng Romans 1 verse 17 na ang katuwiran ng Diyos ay matatamo sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay dapat mag-anyo sa ating buhay, patuloy na magtiwala at magdepende kay God at mamuhay ng may pananampalataya. So, ang gusto kong question na i-ano lang sa inyo, ibaon nyo po after natin umalis sa sambahang ito. Paano mo maibabahagi ngayon? Simula ngayong linggo na narinig nyo to, na mabubuhay lang tayo sa faith, maliligtas tayo sa faith, and bilang buhay mananampalataya, dahil namumuhay ka sa pananampalataya mo, dapat alam mo na yung gospel o yung mabuting balita ay nababahagi mo din. Okay? So, ang tanong po, paano mo ngayon siya ibabahagi? Saan mo ngayon siya ibabahagi? Ngayon narinig mo ito. Paano mo siya isasabuhay? Paano mo ipapakilala ang Panginoong Hesus sa iba? Ayun po. So, inaanyahan ko po kayo na tumayo at manalangin.